Magandang araw sa inyo, mga tagapakinig ng Orange Audio. Ako po si Orange. May mga pusong nasasaktan hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa labis na pagtitiwala. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwento kung saan ang katapatan ay may kaakibat na panganib? Sabi nila, ang pinakamalaking kasalanan ay ang manakit ng taong wala namang ibang ginawa kundi ang maging tapat sa'yo. Paano kung ang mismong tahanan na sumaksi sa iyong mga pangarap ay siya ring magiging piitan ng iyong mga kasinungalingan? At para malinaw ang lahat, Lia, simula bukas, hindi ka nakatiwala. Isa ka na lang sa mga regular na trabahador. Ang mga salitang iyon, binitawan ni Catherine nang may malamig na ngiti, ay parang mga piraso ng bubog na tumusok sa puso ni Lia. Huminto ang mundo niya. Naging bingi ang kanyang mga tainga sa huni ng mga kuliglig sa labas, sa ugong ng lumang bentilador, sa kisame, sa mismong tibok ng kanyang dibdib. Tumingin siya kay Enrique, naghahanap ng kahit anong tulong, ng kahit anong senyales na isa lang itong masamang biro. Ngunit ang lalaking kasama niyang lumaki sa ilalim ng mga puno ng mangga ay umiwas ng tingin, ang mga matay nakapako sa sahig na kahoy. Sa isang iglap, ang Hacienda del Sol, ang tahanang humubog sa kanyang pagkatao, ang bawat sulok na kabisado niya, ay naging isang dayuhang lugar. Kanina lang, pagbaba niya ng bus, ang amoy ng lupa at mga bulaklak ay tila isang mainit na yakap. Ang pamilyar na arko ng Hacienda del Sol ay isang pangako ng pag-uwi. Pagkatapos ng libing ng kanyang ama, si Mang Lando, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang katiwala ng mga Morales, inakala ni Lia na ang pagbabalik dito ay ang simula ng paghihilom. Sinalubong siya ni Aling Nena sa kusina. Ang mga mata nito'y namamaga pa rin sa pag-iyak. Lia anak. Niyakap siya ng matanda ng mahigpit. Mabuti at nagbalik ka. Huwag kang mag-alala. Andito lang kami. Andito lang ako. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Lia ang kapayapaan. Ito ang pamilya niya. Ito ang mundo niya. Kahit wala na ang kanyang ama, ang diwa nito ay nananatili sa bawat puno, sa bawat ngiti ng mga trabahador na bumati sa kanya. Ngunit ang kapayapaang yon ay naglaho na parang bula. Ngayon, nakatayo siya sa loob ng malaking bahay, sa harap ni Enrique, ng ina nitong si Doña Elara at ng babaeng ito, si Catherine Alvarez, ang mapapangasawa ni Enrique. Maganda, matangkad at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa buong sahod niya sa isang taon. Si Doña Elara, na laging mabait sa kanya, ay nakayuko lang. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. May takot at lungkot sa mga mata nito, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. We need to modernize, Lia, sabi ni Catherine. Ang boses ay kalmado, pero may talim. My fiancé and I have big plans for Hacienda del Sol. We need efficiency. Ang mga lumang pamamaraan ng iyong ama, with all due respect, ay hindi na praktikal. Bawat salita ay isang sampal sa alaala ni Mang Lando. Ang lalaking nagbuhos ng buong buhay niya para sa hasyendang ito. Sinubukan ni Lia na magsalita. Pero Ma'am Catherine, ang mga pamamaraan ni Itay ang siyang nagpayabong sa lupaing ito. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Catherine. Exactly. Lupa. Ang focus natin ngayon ay business. Profit. Hindi na pwedeng puro puso lang ang pinapairal. At doon na niya binitawan ang mga huling salita, ang sentensya. At para malinaw ang lahat, Lia, simula bukas, hindi ka nakatiwala. Isa ka na lang sa mga regular na trabahador. Naramdaman ni Lia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa gilid ng kanyang paningin, sa labas ng malaking bintana, nakita niya ang isang tuyong dahon ng mangga na dahan-dahang nahuhulog sa lupa. Isang simpleng tanawin na libo-libong beses na niyang nakita. Pero ngayon, parang sinasabi nito na lahat ng nakasanayan niya, lahat ng pinanghahawakan niya, ay tapos na.
Hindi siya makahinga. Ang tanging tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ay isang salita lang, paulit-ulit. Bakit? Ang mga salita ni Catherine ay sumunod kay Leah hanggang sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, ang pamilyar na sinag na dating nagbibigay sa kanya ng sigla ay parang nanunuya. Naglakad siya patungo sa bukirin, hindi na sa pamilyar na opisina ng kanyang ama, kundi sa linya kung saan nag-aabang ang ibang mga trabahador. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga dating bumabati sa kanya ng, "Magandang umaga, Leah," nang may paggalang, ngayon ay tumitingin sa kanya nang may halong awa. Mas masakit pa yon kaysa sa galit. "Leah, dito ka na sa grupo namin." Alok ng isang matandang babae, hinila siya palayo sa mga bulungan. Sinimulan nila ang araw. Agad napansin ni Leah ang mga pagbabago. Ang sistema ng crop rotation na pinag-aralang mabuti ng kanyang ama para mapanatiling mataba ang lupa ay isinantabi. Pinalitan ito ng isang agresibong utos na magtanim ng iisang uri ng pananim sa lahat ng lote. Hindi ito tama. Bulong niya sa kanyang sarili. Mapapagod ang lupa nito. "Utos ni Ma'am Catherine," sagot ng isang katabi. Nagkibit balikat na lang. Mas mabilis daw ang kita kapag ganito. Buong araw, tiniis ni Leah ang init ng araw at ang bigat sa kanyang dibdib. Habang kumukuha ng gamit sa isang maliit na bodega, malapit sa malaking bahay, narinig niya ang boses ni Catherine mula sa nakaawang na bintana ng opisina. Nagsasalita ito sa telepono. Mahina, pero malinaw ang bawat salita. "Yes, I'm sure. No one will know. Ang mahalaga ay maipasok ang espesyal na kargamento na yan ng walang nakakaalam. Oo, mas mababa sa presyo sa merkado. That's the whole point." Napatigil si Leah. Espesyal na kargamento? Mas mababa sa presyo? Anong ibig sabihin noon? Bago pa siya makarinig ng iba, biglang sumara ang bintana. Sa pagtatapos ng araw habang naghuhugas siya ng kamay sa poso, nilapitan siya ni Enrique. Nag-aalangan ito. "Leah, kumusta ka?" Hindi siya sumagot. Pinagpatuloy niya lang ang pagbuhos ng tubig. "Look, I'm sorry about what happened," sabi ni Enrique. "Medyo nabigla lang din kami. You have to understand, Catherine has a different way of doing things." Tumingin si Leah sa kanya. Ang mga matay puno ng sakit at pagkadismaya. Ibang paraan? O paraan para burahin ang lahat ng pinaghirapan ni Itay? Hindi naman sa ganoon. Umiwas ng tingin si Enrique. "Just, pagbigyan mo lang si Catherine. Give her a chance. Para din naman ito sa ikabubuti ng hasyenda." Ang mga salitang yon ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa ni Leah. Maging si Enrique, ang kaibigan niya, ay nabulag na rin. Tumango na lang siya. Hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi dahil sa pagod. Pagod nang makipagtalo. Tumalikod siya para umalis nang may humawak sa braso niya. Isang matandang manggagawa, si Mang Berto, ang pinakamalapit na kaibigan ng kanyang ama. Inabutan siya nito ng isang boteng may malamig na tubig. "Pasensya na sa lahat, Leah," bulong nito. Ang mga matay puno ng pag-unawa. "Alam namin ang totoo. Huwag kang susuko." Ang maliit na galaw na yon ay nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang puso. Bago siya umuwi, may isang bagay siyang gustong siguraduhin. Naglakad siya patungo sa malaking bodega, kung saan maingat na itinago ng kanyang ama ang mga piniling binhi. Ang resulta ng maraming taon ng pag-aaral, ang pinakamahuhusay na buto para sa susunod na taniman. Ngunit pagdating niya roon, isang bagong-bagong padlock ang nakakandado sa pinto. Makintab at malamig. Kinutuban siya. Tinawag niya ang gwardiyang nagroronda. "Manong, bakit po may kandado ito? Kailan pa?" Tumingin sa kanya ang gwardiya ng may pag-aalala. "Naku, Leah, kaninang umaga lang po. Utos po ni Ma'am Catherine. Siya lang po ang may hawak ng susi." Ang imahe ng padlock sa pinto ng bodega
ay hindi maalis sa isip ni Leah. Hindi lang yon basta binhi. Iyon ang puso ng hasyenda, ang kinabukasan. At ang susi ay nasa kamay ng isang taong hindi niya pinagkakatiwalaan. Kinabukasan, lakas loob niyang hinanap si Doña Elara, ang ina ni Enrique. Naabutan niya itong nag-iisa sa hardin, tahimik na nagdidilig ng mga rosas. Ito na ang pagkakataon niya. Doña Elara, magalang niyang bati. Lumingon ang matanda, at nang makita si Leah, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Leah, Hija, halika, maupo ka. Umupo si Leah sa isang silyang yantok sa tabi nito. Sandaling katahimikan ang namayani, tanging ang tunog lang ng tubig mula sa regadera ang maririnig. Donya, gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa bodega. Panimula ni Leah, maingat sa bawat salita. Ang mga binhi po kasi doon, mahalaga po ang mga yon. Alam niyo po ba kung bakit ipinakandado ni Ma'am Catherine? Nakita ni Leah ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Doña Elara. Huminga ito ng malalim. Tila may inipong bigat na matagal nang gustong pakawalan. Alam ko, Hija. Alam ko. Mahinang sabi nito. Ibinaba nito ang regadera at hinarap si Leah. May mga bagay na, kahit kami, ay hindi namin kontrolado. Sa pagkakataong yon, parang bumukas ang isang pinto sa puso ng matanda. Sa mahinang boses na tila takot na may makarinig, nagsimula itong magkwento. Matagal na panahon na, Leah, bago pa namatay ang aking asawa, dumaan sa matinding pagsubok ang hasyenda. Halos mawala sa amin ang lahat. Naglakbay ang tingin nito sa malayo. At sa panahong iyon, ang pamilya Alvarez, ang ama ni Catherine, ang siyang tumulong sa amin. Isang malaking tulong, Leah. Hindi matatawaran. Nakininig lang si Leah. Nagsisimula ng maintindihan. Isang utang na loob. Pagpapatuloy ni Doña Elara, ang bawat salita ay mabigat. Isang utang na loob na kailanman ay hindi namin matutumbasan. Kaya ang pagdating ni Catherine, ang pakikipag-isang dibdib nila ni Enrique, iyon ang paraan para maipakita ang aming pasasalamat. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi ito simpleng kasunduan ng pag-ibig. Ito ay isang obligasyon, isang tanikala. Hinawakan ni Doña Elara ang kamay ni Leah, malamig at nanginginig. Ang mga mata ng matanda ay tila isang bukas na libro ng pagsisisi at pagkalito. Gusto kong maniwala na mabuti ang hangarin ni Catherine para sa hasyendang ito, Leah. Gusto kong maniwala. Excuse me! Isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Matigas, malamig. Nakatayo si Catherine sa kanilang likuran. May hawak na isang tasa ng tsa. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa magkahawak nilang mga kamay. Agad na binawi ni Doña Elara ang kanyang kamay. Tila isang batang na huling gumawa ng masama. Catherine, Hija, sabi ni Doña Elara, pilit nang ngumingiti. Napag-usapan lang namin ang mga lumang kwento? Putol ni Catherine. Lumapit ito at umupo sa harap nila. I hope they are good memories. Tita, sabi nito, lumingon sa matanda. Huwag niyo na po sanang masyadong isipin ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ang utang na loob, tita, ay isang bagay na hindi dapat kinakalimutan. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay magalang, pero ang diin sa mga salita ay isang malinaw na babala. Isang paalala kung sino ang may kapangyarihan. Napayuko lang si Doña Elara. Naintindihan ni Leah. Si Catherine ay hindi lang basta mapapangasawa ni Enrique. Siya ang sagisag ng utang na loob na bumabalot sa buong pamilya Morales. Ang paglaban sa kanya ay paglaban sa isang kasunduan na mas malalim pa sa pag-ibig o negosyo. Ito ay usapin ng karangalan. Maya-maya, tumayo si Catherine. Tila may naalala. Oh, by the way, sabi nito, nakatingin kay Leah, pero ang mga salita ay para kay Doña Elara.
I just finalized the initial plans for the new project. We will start clearing the small plot of land near the old mango grove next week. It's the perfect spot for the resort's welcome pavilion. Nanlamig si Leah. Ang maliit na lote malapit sa puno ng mangga. Ang lugar kung saan unang tinuruan siya ng kanyang ama na magtanim. Ang lupaing iyon, puno ng mga alaala, ay buburahin na lang na parang isang dumi sa papel. Buong gabi, hindi natulog si Leah. Ang imahe ng mga makinang sumisira sa lupa, ang tunog ng mga punong pinuputol, ay paulit-ulit na tumakbo sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi nang walang laban. Kinaumagahan, bago pa man magsimula ang trabaho, pinuntahan niya ang malaking bahay. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga hakbang ay determinado. Naabutan niya si Enrique sa opisina nito. Nakayuko sa isang malaking blueprint, ang plano ng resort. Enrique, tawag niya mula sa pinto. Nag-angat ng tingin si Enrique. Nagulat. Leah, ang aga mo yata. Kailangan nating mag-usap. Pumasok siya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tungkol sa lupain sa tabi ng puno ng mangga. Sumandal si Enrique sa kanyang silya. Ang mukha ay agad na naging seryoso. Nadesisyonan na yan, Leah. Hindi, mariing sabi ni Leah. Enrique, pakiusap. Makinig ka muna. Hindi lang yan basta lupa. Ang kalidad ng lupa doon ay iba. Doon itinatanim ni Itay ang mga bagong binhi para subukan kung mabubuhay. Ang lupaing yon ang nursery ng hasyenda. May iba pa tayong lugar para dyan. Sagot ni Enrique, umiiwas ng tingin. Pero hindi lang yon. Pagpapatuloy ni Leah, lumapit siya sa mesa. May sentimental value ang lugar na yon para sa buong hasyenda at para sa atin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Doon tayo unang nagtanim ng buto ng kamatis, Enrique. Tanda mo pa ba? Iyak ka pa nga ng iyak kasi ayaw tumubo agad. Sa isang saglit, nakita ni Leah ang pagbabago sa mga mata ni Enrique. Isang kislap ng nakaraan, isang pag-aalangan, para siyang batang nahuli sa isang alaala. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Tumikhim siya at muling isinuot ang maskara ng isang amo. We can't let sentimental reasons get in the way of progress, Leah. Anong progress? Tumaas na ang boses ni Leah, puno ng pagkadismaya. Ang pagwasak sa pinakamayabong na parte ng lupa para sa isang building na hindi naman kailangan. Enrique, mag-isip ka. And what do you know about business? Ang boses ni Catherine ay pumasok sa silid. Bago pa man ang kanyang presensya, nakatayo ito sa may pinto, nakapameywang, may ngiti sa mga labi na hindi abot sa kanyang mga mata. Catherine, sabi ni Enrique. No, it's a valid question, sabi ni Catherine. Dahan-dahang lumapit. Tumingin siya kay Leah na parang isang insektong kailangan lang tapakan. I understand na mahirap tanggapin ang pagbabago, Leah. Lalo na para sa isang sanay sa mga lumang pamamaraan. Pero ang hacienda ay hindi na isang simpleng bukid. It's an enterprise. Hinarap niya si Enrique. Darling, napag-usapan na natin to. Are we going to let personal feelings get in the way of our future, of the hacienda's future? Naipit si Enrique sa gitna. Ang tingin ni Leah ay puno ng pakiusap. Ang tingin ni Catherine ay puno ng hamon. Tumayo si Enrique, ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay. Itinuro niya si Leah. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Tama na, Leah. Sigaw niya. Ang lakas ng boses niya ay gumulantang sa kanilang tatlo. Tapos na ang usapan. Ako ang magpapasya dito. Ako, hindi ikaw. Sundin mo na lang ang utos. Parang sinaksak si Leah sa kanyang narinig. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong una. Dahil ngayon, si Enrique na mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Hindi na siya sumagot.
Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay parang may nakadagan na 1 toneladang bato. Talunan. Paglabas niya ng pinto, narinig niya ang mga yabag ni Catherine sa likod niya. "Leah, sandali." Huminto siya pero hindi lumingon. Inabutan siya ni Catherine ng isang nakatuping papel, isang official letterhead ng Hacienda del Sol, isang formal warning, at sa kanyang pagdaan, bumulong si Catherine, sapat lang para marinig niya. Isang bulong na mas malamig pa sa yelo. "Isa pang pagkakamali, Leah, at mapipilitan na akong tanggalin ka sa hacienda na minamahal mo. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagdadalamhati." Habang nakahiga si Leah sa kanyang maliit na kwarto, ang babala ni Catherine ay parang laso na gumagapang sa kanyang ugat. Naintindihan niya na. Ang pagharap ng direkta ay walang silbi. Kung lalaban siya sa liwanag, matatalo siya. Kailangan niyang kumilos sa dilim. Kailangan niyang maging anino. Kinabukasan, hinanap niya si Aling Nena sa kusina. Hinintay niyang umalis ang ibang mga katulong bago siya lumapit. "Aling Nena," bulong niya. "Kailangan ko po ng tulong niyo." Nakita agad ng matanda ang determinasyon sa mga mata ni Leah. Hindi na ito ang mga matang puno ng luha. Ito ay mga matang handa ng lumaban. "Ano yon, anak? Kailangan ko ng mga mata at tainga sa loob ng malaking bahay," sabi ni Leah. "Kayo lang po ang malaya na nakakakilos, nakakarinig, kahit anong maliit na bagay, kahit anong kakaiba. Pakiusap po." Hindi nagtanong si Aling Nena. Tumangulang ito. Ang mukha ay seryoso. Kumuha ito ng isang platong may mainit na adobo at kanin at inilapag sa harap ni Leah. "Kumain ka muna," sabi nito sa mahinang boses. "Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka nag-iisa. Laban ito ng buong hacienda." Sa mga salitang iyon, nakahanap si Leah ng lakas. Gabi-gabi, pagkatapos ng nakakapagod na trabaho, sa liwanag ng isang maliit na gasera, ginugol ni Leah ang kanyang oras sa pag-aaral. Kinuha niya ang mga lumang ledger ng kanyang ama mula sa baul nito. Ang pamilyar na sulat kamay ni Mang Lando, ang bawat numero na maingat na nakalista, ay parang kausap niya ang kanyang ama mula sa nakaraan. Ikinumpara niya ito sa mga kopya ng mga bagong ulat na palihim na nakuha para sa kanya ng isa sa mga trabahador sa opisina. Sa una, wala siyang makitang kakaiba. Ngunit habang tumatagal, may napansin siyang pattern. Maliit lang. Isang maliit na porsyento ng gastos sa pataba na hindi tugma. Isang maliit na bawas sa bilang ng mga naaning prutas sa ulat kumpara sa aktwal na bilang na alam niya. Hindi ito malaking halaga, pero sistematiko. Paulit-ulit. Parang may maliit na butas sa isang malaking sisidlan. Dahan-dahang inuubos ang laman. Isang gabi, nagmamadaling pumasok si Aling Nena sa kwarto ni Leah. Ang paghinga ay mabilis. "Leah, may nakita ako," sabi nito. Humihingal. "Kagabi, may kausap si Catherine sa likod ng hardin. Lalaki, hindi taga rito, naka-Amerikana." "Ano pong itsura niya?" "Mayaman," sagot ni Aling Nena. "Pero mukhang tuso." May inabot si Catherine na isang makapal na sobre. Pagkatapos, umalis na agad ang lalaki. Lalong tumibay ang hinala ni Leah. May ginagawa si Catherine na patago. Kinailangan niyang maghanap pa. Nagpunta siya sa lumang bodega kung saan nakatago ang mga personal na gamit ng kanyang ama. Nagbabaka sakaling mayroon pa siyang makikitang ibang mga tala. Maalikabok ang lugar, puno ng mga lumang kasangkapan at amoy ng nakaraan. Sa ilalim ng isang lumang mesa, nakita niya ang isang maliit na kahon na kahoy. Ang kahon na laging dala-dala ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Sa loob, nandoon ang mga lumang resibo, mga listahan, at isang maliit na kwaderno. Ang personal na journal nito. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Karamihan ay tungkol sa panahon, sa mga pananim. Ngunit sa pinakahuling pahina, may isang sulat na tila minadali. Iba ang tinta, iba ang diin. Isang tala
na isinulat ilang araw bago ito mamatay. Ang nakasulat, Alvarez Land Deal. B12, ang maliit na kwaderno ay naging obsesyon ni Leah. Alvarez Land Deal. B12? Ano ang B12? Isang code. Isang numero ng lote. Kailangan niyang malaman. At alam niya kung nasaan ang sagot. Sa malaking mapa ng buong hacienda na nakapaskil sa pader ng opisina ni Enrique. Samantala, si Catherine ay naghahabi ng sarili niyang plano. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Enrique sa sala, sinadya niyang lakasan ang kanyang boses habang ang isa sa mga bagong katulong ay nag-aayos ng mga palamuti sa malapit. Darling, ihahanda ko na mamayang gabi ang cash para sa sweldo ng mga trabahador, sabi ni Catherine. Ang laki pa naman. Mas mabuti sigurong sa safe na lang muna sa opisina, i-lock overnight. Mas secure doon. Narinig iyon ng katulong ko. At yun mismo ang gusto ni Catherine. Ang balita na may malaking pera sa opisina ay kakalat na parang apoy. Kinagabihan, hindi mapakali si Leah. Ang palaisipan ng B12 ay bumabagabag sa kanya. Sa isang mapangahas na desisyon, nagpasya siyang kailangan niyang makita ang mapa ngayong gabi. Habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at naglakad sa dilim patungo sa malaking bahay. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang paglapit sa opisina, may naramdaman siyang kakaiba. May aninong gumalaw sa may bintana. Natigilan siya. May tao sa loob. Umatras siya. Nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Hindi. Masyadong delikado. Babalik na lang siya. Sa kanyang pag-alis, hindi niya namalayan na may isa pang anino sa malayo. Isang taong sinadyang ilagay doon para makita siya. Kinaumagahan, isang sigaw ang gumising sa buong hacienda. Nanakawan tayo. Ang boses ay mula kay Catherine. Puno ng pagkagulat at galit. Nagkagulo ang lahat. Sa loob ng opisina, ang bintana ay nakaawang. Ang lock nito ay tila pinuwersa. Ang mga papel ay nakakalat sa sahig. At ang pinto ng safe, bukas. Ang pera. Ang perang pansweldo. Wala na. Sabi ni Catherine, ang kamay ay nasa kanyang dibdib, umaarteng nasasaktan. Dumating si Enrique, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Agad na nagsimula ang investigasyon. Tinanong ang lahat. At gaya ng inaasahan, ang katulong na nakarinig ng usapan kahapon ay nagsalita. At ang taong nagbabantay sa malayo ay nagsabi rin ng kanyang nakita. Si Leah po, sabi ng bantay, nag-aalangan. Nakita ko po siya malapit sa opisina kagabi. Nagmamasid. Lahat ng mata ay napunta kay Leah. Dinala siya sa loob ng opisina. Si Enrique, si Catherine, at siya, ang hangin ay mabigat sa akusasyon. Leah, anong ginagawa mo dito kagabi? Tanong ni Enrique. Ang boses ay pilit na pinapakalma. May tiningnan lang sana ako. Sagot ni Leah. Ang puso niya ay kumakabog. Tungkol sa mga papeles ni Itay. Ang paliwanag niya, kahit totoo, ay tunog kasinungalingan sa sitwasyong yon. Talaga? Sabat ni Catherine, ang mga matay nanlilisik. O baka naman narinig mo na may malaking pera dito at nagplano ka? Hindi totoo yan, giit ni Leah. Tumingin siya kay Enrique, nagmamakaawa. Enrique, kilala mo ako. Ngunit si Enrique ay naipit. Ang ebidensya, kahit pawang circumstantial, ay malakas. At ang presyur mula kay Catherine at sa mga trabahador na naghihintay ng kanilang sahod ay hindi niya matatakasan. Tumingin si Leah ng diretso sa mga mata ni Enrique. Sa pagkakataong ito, wala nang pakiusap sa kanyang mga mata. Wala ring takot. Ang nandoon lang ay isang malalim, nakakadurog na pagkadismaya. Enrique, sabi niya, ang boses ay basag pero matatag. Sa lahat ng taong kilala mo, ako ba talaga ang pag-iisipan mo ng ganito? Hindi nakasagot si Enrique. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Leah. Yumuko siya,
Tinalo ng mga pangyayari. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang magsalita, ang bawat salita ay parang hatol. Leah, hanggat hindi ito nare-resolba, suspendido ka at bawal kang pumasok sa hasyenda. Ang maliit na kwaderno ay naging obsesyon ni Leah. Alvarez Land Deal, B12. Ano ang B12? Isang code? Isang numero ng lote? Kailangan niyang malaman. At alam niya kung nasaan ang sagot. Sa malaking mapa ng buong hasyenda na nakapaskil sa pader ng opisina ni Enrique. Samantala, si Catherine ay naghahabi ng sarili niyang plano. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Enrique sa sala, sinadya niyang lakasan ang kanyang boses habang ang isa sa mga bagong katulong ay nag-aayos ng mga palamuti sa malapit. Darling, ihahanda ko na mamayang gabi ang cash para sa sweldo ng mga trabahador, sabi ni Catherine. Ang laki pa naman. Mas mabuti sigurong sa safe na lang muna sa opisina, i-lock overnight. Mas secure doon. Narinig yun ng katulong. At yun mismo ang gusto ni Catherine. Ang balita na may malaking pera sa opisina ay kakalat na parang apoy. Kinagabihan, hindi mapakali si Leah. Ang palaisipan ng B12 ay bumabagabag sa kanya. Sa isang mapangahas na desisyon, nagpa siyang kailangan niyang makita ang mapa. Ngayong gabi, habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at naglakad sa dilim patungo sa malaking bahay. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang paglapit sa opisina, may naramdaman siyang kakaiba. May aninong gumalaw sa may bintana. Natigilan siya. May tao sa loob. Umatras siya. Nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Hindi masyadong delikado. Babalik na lang siya. Sa kanyang pag-alis, hindi niya namalayan na may isa pang anino sa malayo. Isang taong sinadyang ilagay doon para makita siya. Kinaumagahan, isang sigaw ang gumising sa buong hasyenda. Nanakawan tayo. Ang boses ay mula kay Catherine. Puno ng pagkagulat at galit. Nagkagulo ang lahat. Sa loob ng opisina, ang bintana ay nakaawang. Ang lock nito ay tila pinuwersa. Ang mga papel ay nakakalat sa sahig. At ang pinto ng safe, bukas. Ang pera. Ang perang pansweldo? Wala na. Sabi ni Catherine, ang kamay ay nasa kanyang dibdib, umaarteng nasasaktan. Dumating si Enrique, ang muka ay gusot sa pag-aalala. Agad na nagsimula ang investigasyon. Tinanong ang lahat. At gaya ng inaasahan, ang katulong na nakarinig ng usapan kahapon ay nagsalita. At ang taong nagbabantay sa malayo ay nagsabi rin ng kanyang nakita. Si Leah po, sabi ng bantay. Nag-aalangan. Nakita ko po siya malapit sa opisina kagabi. Nagmamasid. Lahat ng mata ay napunta kay Leah. Dinala siya sa loob ng opisina. Si Enrique, si Catherine, at siya. Ang hangin ay mabigat sa akusasyon. Leah, anong ginagawa mo dito kagabi? Tanong ni Enrique. Ang boses ay pilit na pinapakalma. May tiningnan lang sana ako. Sagot ni Leah, ang puso niya ay kumakabog. Tungkol sa mga papeles ni Itay. Ang paliwanag niya, kahit totoo, ay tunog kasinungalingan sa sitwasyong yon. Talaga? Sabat ni Catherine, ang mga matay nanlilisik. O baka naman narinig mo na may malaking pera dito at nagplano ka? Hindi totoo yan, giit ni Leah. Tumingin siya kay Enrique, nagmamakaawa. Enrique, kilala mo ako. Ngunit si Enrique ay naipit. Ang ebidensya, kahit pawang sirkumstansyal, ay malakas. At ang presyur mula kay Catherine at sa mga trabahador na naghihintay ng kanilang sahod ay hindi niya matatakasan. Tumingin si Leah ng diretso sa mga mata ni Enrique. Sa pagkakataong ito, wala nang pakiusap sa kanyang mga mata. Wala ring takot. Ang nandoon lang ay isang malalim, nakakadurog na pagkadismaya. Enrique, sabi niya, ang boses ay basag pero matatag. Sa lahat ng taong kilala mo,
Ako ba talaga ang pag-iisipan mo ng ganito? Hindi nakasagot si Enrique. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Leah. Yumuko siya. Tinalo ng mga pangyayari. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang magsalita, ang bawat salita ay parang hatol. Leah, hanggat hindi ito nare-resolba, suspendido ka at bawal kang pumasok sa hasyenda. Ang hatol ni Enrique, bawal kang pumasok sa hasyenda, ay naging isang pader na hindi nakikita. Araw-araw, gumigising si Leah at ang unang nakikita niya mula sa kanyang maliit na bintana ay ang mga puno sa malayo, ang mga puno ng Hacienda del Sol, ang tahanan niya, na ngayon ay ipinagkakait sa kanya. Pakiramdam niya ay pinutulan siya ng mga paa. Paano siya lalaban kung nasa labas siya ng bakod? Paano niya malalaman ang mga nangyayari? Sa unang 2 araw, ang tanging ginawa niya ay maupo. Yakap ang kanyang mga tuhod, tinititigan ang pader, habang ang anino ng kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang bumabalot sa kanya. Sa 3 araw, may kumatok sa kanyang pinto. Si Aling Nena. May dala itong isang bayong na puno ng gulay at isang mainit na kaserola. Hindi ka pwedeng magpakagutom, sabi nito. Inaayos ang mga pagkain sa kanyang maliit na mesa. Ang simpleng amoy ng tinola ay nagpuno sa silid, isang amoy ng tahanan. Wala na po akong magagawa, Aling Nena, sabi ni Leah, ang boses ay mahina. Talunan na po ako. Umupo ang matanda sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang tatay mo, hindi kailanman sumuko at hindi ka rin niya pinalaking duwag. Tumingin ito sa mga mata ni Leah. Nasa labas ka nga, pero ang mga mata at tainga namin ay nasa loob pa rin. Kami ang magiging lakas mo. Ang pagbisitang iyon ay ang unang patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Kinabukasan, habang bumibili siya sa isang maliit na sari-sari store, nilapitan siya ni Mang Berto. Nagkunwari itong namimili rin. Leah, bulong nito. Nagpapasok si Catherine ng mga bagong trabahador. Mga dayo. Hindi taga rito sa ating barangay. Kinutuban si Leah. Bakit kukuha ng tagalabas kung maraming pwedeng kunin sa kanilang lugar? Maliban na lang kung may gusto siyang itago sa mga taong matagal nang naninilbihan sa hasyenda. Unti-unti, ang mga impormasyon ay dumating na parang isang maliit na sapa. Isang labandera ang magkukwento na nakita niyang may mga malalaking truck na pumapasok sa gabi. Isang magsasaka ang magsasabi na ang mga kemikal na ginagamit ngayon ay iba, mas matapang at mas mura. Naging sentro ng impormasyon ang maliit na bahay ni Leah. Sila ang naging mga anino niya sa loob ng hasyenda. Isang hapon, isang grupo ng mga pinakamatatandang manggagawa ang dumalaw sa kanya. Inabutan siya ni Mang Berto ng isang maliit na sobre, lukot-lukot at halatang pinag-ambagan. Ano po ito? Tanong ni Leah. Hindi ito malaki, Leah, sabi ni Mang Berto. Ang boses ay magaspang sa emosyon. Pero galing ito sa aming lahat. Ang allowance mo habang pinaglalaban mo kami. Huwag kang mag-alala sa gastusin. Ang isipin mo lang ay kung paano natin maibabalik ang hasyenda sa tama. Naiyak si Leah. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal at tiwalang ibinibigay sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Kinagabihan, may isa pang kumatok. Isang binatilyo, si Jomar, isa sa mga mas batang trabahador. Nahihiya itong pumasok. Ate Leah, sabi nito, may inaabot na isang lumang cellphone. Para sa'yo daw po. Kanino galing? Sa amin pong mga bago, para may magamit ka daw po. Kinuha ni Leah ang telepono. Luma, pero gumagana. May isang picture message na nakasave dito. Binuksan niya. Malabo ang kuha, medyo madilim, pero malinaw ang nasa litrato. Si Catherine, nakatayo malapit sa kalsada sa labas ng hasyenda,
May inaabot na isang makapal na puting sobre sa lalaking naka-Amerikana na ikinuwento sa kanya ni Aling Nena. Sa mga unang araw pagkatapos ng suspensyon ni Leah, sinubukan ni Enrique na kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Na bilang pinuno ng hacienda, kailangan niyang maging patas at sundin ang ebidensya. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Wala na ang boses ni Leah na nakikipagtalo sa kanya. Wala na ang presensya nitong tila laging nagpapaalala sa kanya kung ano ang tama. Ngunit ang katahimikan, sa halip na magbigay ng kapayapaan, ay naghahasik ng isang kakaibang pagkabagabag sa kanyang dibdib. Isang hapon, hindi siya mapakali sa opisina. Naglakad-lakad siya sa labas, sa ilalim ng mainit na araw. Sinusubukang hanapin ang dating pakiramdam ng pagiging kabilang sa lugar na yon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pamilyar na daan patungo sa matandang puno ng mangga. Nakatayo siya sa ilalim nito, hinahayaang salain ng mga dahon ang sikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bahagi ng makapal na katawan ng puno. Nandoon pa rin. Ang ukit na ginawa nila, maraming taon na ang nakalipas. Isang puso at sa loob nito, ang mga letrang E at L. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at hinaplos ang magaspang na balat ng puno. Ang mga daliri niya'y sumusunod sa bawat kurba ng mga letra. Isang alaala ang biglang bumalik. Ang tawa ni Leah, ang amoy ng mga nahihinog na mangga, ang pakiramdam na ang buong mundo nila ay kasya sa lilim ng punong iyon. Posible bang ang batang babaeng iyon, ang kaibigan niya, ay maging isang magnanakaw? Sa kanyang pagbabalik, naabutan niya si Catherine sa labas ng kamalig. Kausap si Mang Berto. Ang tono ni Catherine ay matigas at walang pasensya. Ilang beses ko bang dapat sabihin, "This is the new protocol," sabi ni Catherine. Dinuduro ang isang listahan. Wala akong pakialam kung paano niyo ginagawa dati. This is how you will do it now. Pero ma'am, mahinahong sagot ni Mang Berto, masisira po ang mga pananim kung... Are you questioning me? Putol ni Catherine. Ang boses ay tumaas. Ako ba o ikaw ang may-ari ng lugar na ito? Just do your job. Tumalikod si Catherine nang hindi man lang pinatapos magsalita ang matanda. Nakita ni Enrique ang hiya at sakit sa mukha ni Mang Berto. Isang taong naglingkod sa pamilya niya nang mas matagal pa kaysa sa kanyang edad. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Enrique. Hindi ganito ang pamamalakad sa hasyenda. Kinagabihan, sinubukan niyang kausapin si Catherine. "Darling, I was thinking..." Panimula niya. Tungkol sa business plan, that projection about the new fertilizers. Ang taas ng inaasahan nating ani, pero parang hindi tugma sa gastos. Pwede mo bang ipakita sa akin ang breakdown? Ibinaba ni Catherine ang magazine na binabasa. Ngumiti ito, pero ang ngangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oh darling, don't worry your handsome head about those boring numbers," sabi nito. Hinaplos ang kanyang pisngi. "That's my expertise. Magtiwala ka lang sa akin. It's all under control." Ang sagot na yon, na dapat sana'y nagpakalma sa kanya, ay lalo lang nagdulot ng pagdududa. Bakit ayaw nitong ipaliwanag? Ano ang itinatago nito? Puno ng alinlangan, pumasok siya sa silid ng kanyang ina para kumustahin ito. Nilalagnat si Doña Elara sa mga nakalipas na araw. Tila binabagabag ng mga pangyayari. Naabutan niya itong natutulog, ngunit hindi mapakali. Pawis na pawis. Umupo siya sa tabi ng kama. Pinunasan ng basang bimpo ang noo nito. Sa kanyang pag-aalaga, nagsimulang magsalita ang matanda. Mga salitang binubulong sa gitna ng kanyang panaginip. Ang lupa, ang kasunduan. Napahinto si Enrique. Hindi ko sinasadya. Kasalanan ko ito. Nanigas si Enrique sa kanyang kinauupuan. Lupa, kasunduan, kasalanan. Ang mga salita ng kanyang ina,
Bagamat putol-putol, ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang mga salitang yon, kahit binulong lang sa gitna ng lagnat, ay tumatak na parang bakal na nagbabaga sa isip ni Enrique. Kasunduan, kasalanan. Hindi niya yon mapakawalan. Kinaumagahan, medyo bumuti na ang pakiramdam ni Doña Elara. Naabutan siya ni Enrique na nakaupo sa balkonahe, nakatanaw sa malawak na lupain ng hasyenda. Dala-dala ni Enrique ang isang tasa ng mainit na sabaw. Ma, sabi niya, inilapag ang tasa sa maliit na mesa. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti-buti na, anak, sagot ng ina, isang pilit ng ngiti sa mga labi. Umupo si Enrique sa tapat niya. Sandali siyang naghahanap ng mga tamang salita. Ma, kagabi po, may mga sinasabi kayo. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Elara. Ang bakas ng pagkakasakit ay napalitan ng kaba. Kung ano-ano lang siguro iyon, dala ng lagnat. Hindi po, maring sabi ni Enrique, pero ang boses niya ay malumanay. Tinitigan niya ang kanyang ina. Malinaw po ang pagkakarinig ko. Ano pong kasunduan, ma? Anong kasalanan? Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat nito. Ang pader na matagal nitong itinayo ay unti-unting gumuho. Ang mga mata ng matanda ay nagsimulang mamasa-masa. Patawarin mo ako, anak. Humikbi si Doña Elara. Patawarin mo ako. At doon, sa pagitan ng mga hikbi at paghingi ng tawad, ikinuwento nito ang lahat. Ang katotohanan sa likod ng utang na loob. Ilang taon na ang nakalipas, ang Hacienda del Sol ay nalubog sa utang. Isang maling desisyon sa negosyo ng kanyang ama. Isang biglaang pagbagsak ng presyo ng kanilang ani. Nasa bingit sila ng pagkabangkarote. Nawalan sila ng pag-asa at dumating ang pamilya Alvarez parang isang himala at iniligtas sila. Ibinayad ang lahat ng utang. Ngunit ang himala ay may kapalit. Hindi ito basta tulong, Enrique. Umiiyak na sabi ni Doña Elara. Isa itong kasunduan. Isang kasunduan sa pagitan ng iyong ama at ng ama ni Catherine para masigurado ang kinabukasan ng dalawang pamilya, para pagsamahin ang yaman at kapangyarihan, na pagkasunduan nila na sa tamang panahon, ikaw at si Catherine ay ipakakasal. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang narinig ni Enrique. Ang buong buhay niya, ang kinabukasan niya, ay isang transaksyon pala. Hindi siya isang lalaking umibig at nag-propose. Isa siyang bayad utang. Alam po ba ito ni Papa? Iyon lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Tumango si Doña Elara. Ang papa mo, tinanggap niya ang kasunduan para mailigtas ang pamilya, para mailigtas ka sa kahirapan. Akala ko, iyon ang pinakamabuting gawin. Hinawakan nito ang kamay ni Enrique. Ang mga luhay tuloy-tuloy sa pag-agos. Gusto ko lang ng magandang buhay para sa'yo, anak. Pero ngayon ko lang nakikita. Hindi pala buhay ang ibinigay ko sa'yo, kundi isang hawla, isang nakabibinging katahimikan. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay masakit. Hindi ito galit, kundi isang malalim na lungkot. Tumayo siya, gulong-gulo ang isip. Nasaan ang kasunduan, ma? Itinuro ni Doña Elara ang direksyon ng lumang opisina ng kanyang ama. Naglakad si Enrique na parang isang multo. Ang bawat larawan ng kanyang ama sa pader ay tila nakatingin sa kanya ng may kalungkutan. Alam niya ang kombinasyon ng safe, ang kombinasyon na ipinamana sa kanya. Pinihit niya ang dial. Bumukas ito. Sa loob, sa ilalim ng mga titulo ng lupa at mga papeles, nandoon ang isang luma at naninilaw na folder. Morales-Alvarez Agreement. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Nandoon nga ang kasunduan sa kasal. Ngunit habang binabasa niya ang mga detalye, may isang artikulo na kumuha ng kanyang pansin. Isang partikular na seksyon. At habang binabasa niya ito, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Hindi lang ito tungkol sa kasal. Ang kasunduan
ay nagbibigay din kay Catherine Alvarez ng pre-marital administrative rights, karapatang magdesisyon at mamahala sa ilang partikular na lote ng Hacienda del Sol, epektibo sa oras na maanunsyo ang kanilang engagement. At sa listahan ng mga loteng sakop ng karapatang iyon, ang isa sa mga nakalista ay Lote B12. Ang maliit na lupain sa tabi ng puno ng mangga. Hawak ang kasunduan. Bumalik si Enrique sa malaking bahay. Hindi na ito ang Enrique na nag-aalangan, ang Enriqueng nalilito. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Isang galit na matagal na niyang kinimkim. Galit sa sarili. Galit sa pagkabulag niya. Si Catherine. Kailangan niyang harapin si Catherine. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, isang malakas na ugong ang yumanig sa buong paligid. Ang tunog ay hindi pamilyar. Hindi ito tunog ng traktora o ng karaniwang makina sa bukid. Ito ay mas malaki, mas mabigat. Ang tunog ng bakal at makina na sumisira sa lupa. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Tumakbo siya. Hindi na niya ininda ang putik o ang mga bato. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng puno ng mangga. At doon, nakita niya. Isang malaking dilaw na bulldozer. Nagsisimula na itong kumain ng lupa. Ang malalaking gulong nito ay sumasagasa sa mga murang halaman at nakatayo sa di kalayuan. Nagmamasid na parang isang reyna ay si Catherine. May hawak na hard hat. Catherine! Sigaw ni Enrique. Ang boses niya ay nangingibabaw sa ingay ng makina. Anong ibig sabihin nito? Itigil yan! Napalingon si Catherine. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay agad na napalitan ng isang nangiting mapangasar. Isn't it obvious, darling? Sinisimulan na natin ang development. I decided to speed things up. Walang magsisimula! Sigaw ni Enrique. Humarang siya sa daraanan ng bulldozer. Itinaas niya ang folder na hawak niya. Ito ba? Ito ba ang pinagmamalaki mo? Ang kasunduang ginamit mo para lokohin kami? Para lokohin ako? Nawala ang nangiti ni Catherine. Be careful with your words, Enrique. Bakit masasaktan ka ba? O matatakot na baka malaman ng lahat na ang buong relasyon natin ay isang malaking negosyo lang para sa'yo? Sumbat ni Enrique, ang sakit at galit ay nagsanib sa kanyang boses. Ginagamit mo lang ako. Ginagamit mo ang pamilya ko. At doon, nasagad ang pasensya ni Catherine. Ang maskara ng pagiging kalmado at sopistikada ay biglang nabakbak. Lumabas ang tunay niyang kulay. Wala kang alam. Sigaw nito pabalik. Ang boses ay matinis at puno ng hinanakit. This is my right. Karapatan ko ito. Nasa kasunduan ito at wala kang magagawa. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang tahimik na kilos ang pumukaw sa atensyon nilang lahat. Si Mang Berto. Dahan-dahan itong lumakad mula sa grupo ng mga nag-uusyosong trabahador. Huminto ito sa pagitan ni Enrique at ng bulldozer. Humarap ito sa makina at doon tumayo. Walang salita. Walang sigaw. Nakatayo lang siya roon, isang matandang lalaki, laban sa isang dambuhalang makina. Ang mga mata ay nagsasabing, sa ibabaw ng aking bangkay. Natigilan ng lahat. Maging ang driver ng bulldozer ay huminto. Sa sandaling iyon, sa gitna ng nakabibinging tensyon, biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Enrique. Hindi niya sana papansinin, ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na kunin ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Unknown number. Binuksan niya ito. Buksan niya. Isang video file. Pinindot niya ang play. Ang video ay malinaw. Kinuha mula sa malayo pero malinaw. Si Catherine, nakatayo sa gilid ng kalsada, iniaabot ang isang makapal na sobre sa isang lalaki. Ang lalaking naka-Amerikana. Ang lalaking kilala ni Enrique bilang isa sa pinakamalaking kalaban ng kanilang pamilya sa negosyo ng real estate. Pagkatapos, may kinuha si Catherine
na dokumento mula sa lalaki at mabilis na itinago. Pagkatapos ng video, isang text message siyang lumitaw mula sa parehong numero. Maikli lang, 3 salita. Fiesta. Oras na para malaman ng lahat. Natigilan si Enrique. Ang mga mata ay nakapako sa screen ng cellphone. Ang video, ang mensahe, ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang mga nawawalang pondo, ang mga dayong trabahador, ang pagpupumilit ni Catherine, ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi lang ito tungkol sa kasunduan. Ito ay tahasang pagtataksil. Fiesta. Oras na para malaman ng lahat. Alam niya kung kanino galing ang mensahe. Kahit hindi niya nakikita, alam niya. Si Leah. Dahan-dahan niyang ibinulsa ang cellphone. Tumingin siya kay Catherine na ngayon ay galit na nakatingin kay Mang Berto. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga trabahador na nakapaligid sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at pagsuporta. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa driver ng bulldozer. Patayin mo ang makina. Mahinahon niyang utos. Umalis na kayo. Walang sisirain na lupa ngayon o kahit kailan. Pero Sir Enrique, utos po ni Ma'am. Ako ang nag-uutos ngayon. Sabi ni Enrique, ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Walang nagawa si Catherine kundi panoorin ang pag-atras ng makina. Ang kanyang sandata ay nawalan ng silbi. Ngunit ang mga mata niya, nang magtama ang mga ito sa mga mata ni Enrique, ay nangangako ng isang digmaang hindi pa tapos. Kinagabihan, nagkulong si Enrique sa kanyang opisina. Kailangan niyang makausap si Leah. Tinext niya ang numerong hindi pamilyar. Sino ka? Ang sagot ay mabilis. 1 taong nagmamalasakit sa hasyenda. Leah, ikaw ba iyan? Ilang minuto ng katahimikan. Pagkatapos ay isang salita lang. Oo. At doon, sa pamamagitan ng text, nagsimula silang magplano. Sinabi ni Leah ang lahat ng kanyang natuklasan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga pekeng ulat, sa mga kaduda-dudang kemikal, at sa pagbebenta ni Catherine ng mga piling ani sa mas mababang halaga sa kalaban nilang kumpanya. Ang video ay ang huling piraso na nakuha ni Jomar, ang binatang trabahador na sinundan ang lalaking naka-Amerikana isang gabi. Ang fiesta ng bayan na gaganapin sa Hacienda del Sol bilang tradisyon ay magiging entablado nila. Sa kabilang dako, abala si Catherine sa paghahanda para sa fiesta. Para sa kanya, ito ang kanyang grand entrance sa lipunan bilang ang bagong reyna ng hasyenda. Bawat bulaklak, bawat ilaw, bawat pagkain ay kailangang perpekto. Ipinapakita niya sa lahat ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol. Masyado siyang abala sa pag-aayos ng panlabas na anyo. Hindi niya namamalayan ang bagyong nabubuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinabukasan habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap sa telepono, sandaling natahimik si Enrique. Ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay bumagsak sa kanya. Leah, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Patawad. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Leah. Mamaya na yan, Enrique. Ang mahalaga ngayon, mailigtas natin ang hacienda. Sa huling gabi bago ang fiesta, nagulat si Leah nang makita si Catherine na nag-aabang sa kanya sa labas ng kanyang maliit na bahay, malapit sa kalsada. Madilim ang paligid, tanging ang ilaw lang mula sa isang poste ang nagbibigay liwanag. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa, pero alam kong may kinalaman ka sa pagbabago ng isip ni Enrique. Sabi ni Catherine, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi na siya nag-abalang magpanggap. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Itinapon niya ito sa paanan ni Leah. Pera, sabi ni Catherine. Maraming pera. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay sa malayo, sa Maynila, sa ibang bansa.
kahit saan. Tumingin si Leah sa sobre. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Catherine. Umalis ka na, sabi ni Catherine. Ang boses ay may bahid na ng desperasyon. Ito na ang huling pagkakataon mo. Hindi gumalaw si Leah. Hindi niya pinulot ang pera. Tinitigan niya lang si Catherine. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikang nagsasabing, tapos na ang laro mo. Ang Hacienda del Sol ay nagliliwanag. Ang mga kumukutitap na ilaw na nakasabit sa mga puno ng mangga ay parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang masayang tugtugin ay sumasabay sa tawanan ng mga bata't matanda. Ang amoy ng lechon at iba't ibang kakanin ay nagpapahiwatig ng kasaganaan. Ito ang gabi ng fiesta, ang pinakamasayang gabi sa buong taon. At sa gitna ng lahat, si Catherine. Suot ang isang nagniningning na bestida, nililibot niya ang mga bisita. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Siya ang larawan ng perpektong hostess, ang reyna ng gabi. Walang sino man ang makakapagsabi na sa ilalim ng kanyang kumpiyansa ay isang pusong nag-aalab sa galit at kaba. Sa gitna ng kasiyahan, umakyat si Enrique sa maliit na entablado na inihanda para sa okasyon. Kinuha niya ang mikropono, dahan-dahang humina ang tugtog. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay kalmado. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating taunang fiesta dito sa Hacienda del Sol. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngayong gabi, pagpapatuloy niya, nais kong bigyan ng pagkakataon na magsalita ang isang taong napakahalaga hindi lang sa akin, kundi sa kinabukasan ng buong hacienda. Ang aking mapapangasawa, Catherine Alvarez. Ngumiti si Enrique, isang ngangiting hindi maintindihan ng mga nakakakilala sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang kamay kay Catherine na umakyat sa entablado na puno ng pagmamalaki. Niyakap siya nito at bumulong. I knew you'd come to your senses. Humarap si Catherine sa mga tao. Maraming salamat sa inyong lahat. It is an honor to be part of this family, this community. Speaking of community, Catherine, biglang putol ni Enrique. Kinukuha ang isa pang mikropono. Nagulat si Catherine. Kumusta na nga pala ang ani natin? Balita ko'y gumagamit tayo ng mga bagong pataba. Kamusta ang resulta? Natigilan si Catherine. Well, it's very promising. The numbers are looking good. Talaga? Tanong ulit ni Enrique, lumapit ng kaunti. Dahil ayon sa mga ulat na nakita ko, bumaba ang kalidad ng ating mga prutas at ayon sa mga trabahador, nalalanta ang lupa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mukha ni Catherine ay nagsimulang mamutla. I don't know what you're talking about. At kumusta na rin pala ang deal natin sa San Mateo Trading? Pagpapatuloy ni Enrique, hindi siya pinapansin. Hindi ba't sila ang pinakamalaking kalaban natin? Bakit natin sila binibentahan ng ating pinakamagagandang ani sa mas mababang halaga? Sa puntong yon, mula sa gilid ng mga tao, isang anino ang dahan-dahang lumakad papalapit. Ang mga tao ay nagbigay daan. Si Leah, may hawak na mikropono. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Catherine. Siguro ako ang makakasagot niyan, Enrique, sabi ni Leah. Ang boses niya ay malinaw at matatag, pinalakas ng sound system. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Anong ginagawa mo dito? Hindi siya pinansin ni Leah. Sa isang malaking puting telon sa likod ng entablado, na dapat sanay para sa mga masasayang larawan, isang video ang biglang umere. Ang video ng pag-aabot ni Catherine ng sobre sa kalaban nilang developer. Ang video kung saan malinaw na may pinipirmahan siyang mga dokumento. Isang malakas na ungol ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging isang alingawngaw ng pagkagulat. Ang mukha ni Catherine
ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa purong takot. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. At pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa mga tao. Totoo ang lahat. Tumayo si Aling Nena. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit buo ang kanyang boses. Nakita ko silang nag-uusap ng patago. Sumunod si Mang Berto. Pinilit niya kaming gumamit ng mga chemical na nakakasira sa lupa. Isa-isa, tumayo ang mga trabahador ng hasyenda, ang mga taong matagal na nanahimik, ang mga taong minaliit at tinapakan. Ang bawat isa ay may dalang kwento. Ang bawat isa ay may dalang katotohanan. Sira na ang perpektong gabi ni Catherine. Ang kanyang entablado ay naging korte. Ang mga bisita ay naging mga hurado. At ang hatol ay malinaw sa bawat muka na nakatingin sa kanya. Pagkondena, napaatras siya, na para bang gusto niyang tumakbo pero wala siyang mapuntahan. Nakatingin siya kay Enrique. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagmamakaawa. Ngunit ang nakita lang niya ay isang malamig at matatag na pader. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang matatakbuhan. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng libo-libong ilaw, hindi pa siya kailanman naging ganito kadilim. Sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi, sumigaw siya, isang sigaw na puno ng lason at kabaliwan, isang sigaw na para kay Enrique, ngunit para marinig ng lahat. Kung hindi mapapa sa akin ang hasyenda, sisirain ko ito. Walang makikinabang. Ang sigaw ni Catherine ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang masayang musika ng fiesta ay napalitan ng bigat ng katotohanan. Dala ng hiya at pagkatalo, sinubukan ni Catherine na tumakbo pababa ng entablado, ngunit ang mga gwardya ng hasyenda, sa senyas ni Enrique, ay mahinahon ngunit matatag siyang hinarang. Ang gabi ay natapos nang hindi inaasahan. Ang mga bisita ay dahan-dahang umalis, nag-iiwan ng mga bulungan na tiyak na magiging usap-usapan sa buong bayan sa mga susunod na araw. Ang pamilya Alvarez na nandoon din ay umalis ng walang paalam. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng kahihiyan na mas masakit pa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Ang hiya, iyon ang tunay na parusa. Naiwan sa gitna ng nagkalat na dekorasyon ang mga tunay na pamilya ng Hacienda del Sol. Kinabukasan, isang bagong araw ang sumikat. Isang araw na may kakaibang kapayapaan. Hinarap ni Enrique ang lahat ng trabahador na nagtipon sa harap ng malaking bahay. Wala na ang entablado, wala na ang mga ilaw. Tanging ang sikat lang ng araw at ang katotohanan. Wala akong ibang masasabi kundi patawad, sabi ni Enrique. Ang boses niya ay basag, ngunit tapat. Patawad sa aking pagkabulag, patawad sa pagdududa ko sa inyo, lalo na sa Yolia. Tumingin siya kay Lia na nakatayo sa tabi ni Aling Nena. Isang tingin na puno ng pagsisisi at pasasalamat. Ang kasunduan sa pamilya Alvarez ay kanselado na. Pagpapatuloy niya. At ang Hacienda del Sol ay magsisimula ng bagong kabanata. Isang kabanata na itatayo natin ng sama-sama. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan ni Doña Elara si Lia. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi, ngunit sa kanyang mga mata may bagong liwanag, ang liwanag ng kalayaan mula sa isang mabigat na pasanin. Lia, hiya, sabi nito, ang mga kamay ay nanginginig. Kahit anong sabihin ko ay hindi sapat para humingi ng tawad sa lahat. Hindi na niya pinatapos si Doña Elara. Dahan-dahang kinuha ni Lia ang kamay ng matanda. At sa isang kilos na matagal na niyang hindi ginagawa, idinikit niya ito sa kanyang noo. Ang tradisyonal na pagmamano, isang kilos ng paggalang, isang kilos ng pagpapatawad. Umiyak si Doña Elara, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng ginhawa. Niyakap niya si Lia, at sa yakap na yon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho.
Sa paglipas ng araw, dahan-dahang bumalik sa normal ang lahat, ngunit isang normal na may pagbabago. Bawat desisyon ay pinag-uusapan. Bawat isa ay may boses. Isang hapon, habang naglalakad si Leah malapit sa puno ng mangga, nakita niya si Enrique na nag-aabang sa kanya. Ang lupaing muntik ng masira ay payapa. Tila walang nangyari. Hindi nagsalita si Enrique. May kinuha lang siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kumpol ng mga susi, makintab, pamilyar. Ang susi sa bodega ng mga binhi, ang susi sa lumang opisina, ang susi sa puso ng operasyon ng hasyenda. Iniabot niya ito kay Leah. Ang mga daliri nila'y saglit na nagdikit. Tumingin si Enrique sa kanyang mga mata. Ang pagsisisi ay bakas pa rin, ngunit mayroon ng bagong pag-asa. "Sa'yo ito, Leah," sabi niya sa mahinang boses. Noon pa man, ilang buwan ang lumipas. Ang Hacienda del Sol ay humihinga ng mas malaya. Ang bigat ng takot at pagdududa ay napalitan ng magaan na pakiramdam ng pag-asa. Ang dating mga bulungan sa sulok ay naging bukas na talakayan sa ilalim ng mga puno. Ang dating pilit na mga ngiti ay naging malalakas na tawanan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakaupo sa isang bilog sina Enrique, Leah, Mang Berto, Aling Nena, at 2 pang kinatawan mula sa mga manggagawa. Sa kanilang harapan, nakalatag ang isang plano para sa bagong sistema ng irigasyon. Kung dito natin idadaan ang pangunahing tubo, mungkahi ni Mang Berto, itinuturo ang isang bahagi ng mapa. Mas makakatipid tayo sa haba, pero baka masira ang mga ugat ng lumang puno ng Nara. Tama po si Mang Berto, sabi ni Leah, sumasang-ayon. Ang mungkahi ko ay iikot natin dito. Mas hahaba ng kaunti ang tubo, pero mas sigurado ang kalusugan ng lupa at ng mga puno. Lahat ay tumingin kay Enrique, nag-aantay ng kanyang huling desisyon. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at magaan. Tumingin siya kay Leah, may kasamang paghanga at isang pamilyar na kislap ng panunukso sa kanyang mga mata. "Ano sa tingin mo, Ma'am Leah?" Tanong niya. Ang pagtawag ng ma'am ay may halong biro, ngunit puno ng respeto. Ngumiti pabalik si Leah. "Sa tingin ko, Enrique, iyon ang pinakamagandang gawin." "Kung ganoon," sabi ni Enrique, tinatapik ang mesa. "Iyon ang gagawin natin. Ganito na ang bagong pamamalakad sa hasyenda. Bawat boses ay mahalaga. Bawat opinyon ay pinakikinggan." Si Leah, bilang bagong general manager, ay hindi lang nag-uutos, nakikinig siya, natututo, at gumagabay. At si Enrique, sa kanyang tabi, ay natutong magtiwala. Hindi sa mga plano sa papel, kundi sa karunungan ng mga taong tunay na nagmamahal sa lupa. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namukadkad sa gitna ng bagong simula na ito. Hindi ito minadali. Ang pundasyon nito ay hindi mga matatamis na salita o mga nag-aalab na damdamin, kundi ang magkahawak kamay na pagtatrabaho sa ilalim ng araw, ang pagbabahagi ng isang tasa ng kape habang pinapanood ang paglubog ng araw, at ang mga tahimik na sandali ng pag-unawa. Isang hapon, pagkatapos ng mahabang araw, magkasama silang naglakad patungo sa matandang puno ng mangga. Sumandal sila sa katawan nito, pinapanood ang ginintuang kulay ng langit. "Minsan iniisip ko," sabi ni Enrique, "kung hindi kaya nangyari ang lahat ng yon, ano kaya tayo ngayon?" Tumingin si Leah sa kanya. "Siguro, nasa kani-kanya pa rin tayong mundo. Ikaw sa taas at ako sa baba." "Mas gusto ko dito," sagot ni Enrique, ang mga mata ay nasa malayo. Pantay, magkatabi. Naramdaman ni Leah ang init ng balikat nito na nakadikit sa kanya. Isang pakiramdam ng kapayapaan, isang pakiramdam ng pagiging nasa tamang lugar. "Ang dami pa nating kailangang gawin," sabi niya. "Alam ko," sagot ni Enrique. "Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay kaya nating gawin ang lahat." Tumingin siya kay Leah. Ang kanyang mga mata
ay seryoso at puno ng sinseridad. Salamat sa'yo. Ngumiti si Leah, isang ngiting nagmumula sa puso. Tumingala siya sa mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Hindi na mahalaga kung ano ang tawag sa atin, sabi niya sa mahinang boses. Ang mahalaga ay magkasama nating pinapalago ito. 1 taon ang lumipas. Ang hangin sa Hacienda del Sol ay may dalang tamis. Ito ang panahon ng anihan ng mangga. Ang mga puno na inalaga ang mabuti sa ilalim ng bagong pamamahala ay nagbunga ng higit pa sa inaasahan. Ang bawat sanga ay hitik sa mga gintong prutas, isang testamento sa paghilom ng lupa at ng mga tao nito. Magkahawak kamay na naglalakad sina Leah at Enrique sa pagitan ng mga puno. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa damuhan sa ilalim ng hapon. Ang paligid ay puno ng buhay. Ang masayang hiyawan ng mga nagaani. Ang tunog ng mga kaing na pinupuno. Ang amoy ng hinog na mangga. Tumingin si Leah sa paligid. Ang hacienda ay hindi na lamang isang lugar ng trabaho. Ito ay isang komunidad. Isang malaking pamilya. Nakita niya si Jomar, ang binatang nagbigay sa kanya ng cellphone noon, na ngayon ay isa ng team leader, masayang tinuturuan ng mga mas bago pa sa kanya. Nakita niya si Aling Nena at Mang Berto na magkatabing nakaupo sa isang bangko. Pinapanood ang mga apo na naghahabulan. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Tanong ni Leah sa kanyang sarili. Ang sagot ay dumating kasabay ng isang mahinang hangin. Oo, ngunit ang kapayapaan ay hindi pala katahimikan o kawalan ng problema. Ang kapayapaan pala ay ang paghahanap ng lakas sa gitna ng mga pagsubok. Ang paghahanap ng iyong boses at ang paggamit nito para sa tama. Nakatulong ba ang pagpapatawad? Tanong niya muli. Hinigpitan ni Enrique ang hawak sa kanyang kamay. Napangiti si Leah. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ang pagpapakawala sa bigat na matagal mong pinaasan para makalakad ka muli ng magaan. Pinatawad na niya si Enrique at sa proseso, pinatawad na rin niya ang sarili niya sa pagpayag na maliitin siya noon. Isang batang babae, anak ng isa sa mga manggagawa, ang tumakbo palapit sa kanila. May hawak itong 2 hinog na mangga. Para po sa inyo, Kuya Enrique. Ate Leah, sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning. Kinuha ni Enrique ang isang mangga at kinuha naman ni Leah ang isa pa. Salamat, Nene, sabi ni Leah. Ginulo ang buhok ng bata. Habang pinapanood nilang tumakbo palayo ang bata, bumaling si Enrique kay Leah. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Leah, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lagi. Magkaharap silang tumayo sa ilalim ng matandang puno ng mangga, sa mismong lugar kung saan minsan silang nangako, nagkamali, at natuto. Hindi na sila ang mga bata sa ilalim ng puno o ang amo at ang trabahador. Sila ay 2 taong pinatibay ng panahon, pinagbuklod ng pagsubok at pinag-isa ng isang layunin. At sa gitna ng masaganang ani, sa ilalim ng ginintuang araw, ang kanilang bagong simula ay nagsisimula pa lamang. Ako po si Orange at sana ay nabigyan ng inspirasyon ang inyong mga puso sa kwentong ito mula sa Orange Audio. Tandaan natin, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ani, kundi sa katatagan ng mga ugat na ating pinagyaman. Hanggang sa muli, at ang kanilang bagong simula ay nagsisimula pa lamang. Isang simula na sinubok ng panahon, ngunit pinatatag ng katotohanan at pagpapatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nasaktan, nagalit at umasa. Ngunit aaminin ko, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang sandaling si Enrique mismo ang nagtalikod kay Leah. Sapagkat ang kwentong ito
ay hango sa isang simpleng paniniwala na ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa isang kaibigan na nawalan ng tiwala. Pero tulad ng isang butil ng binhi na itinanim sa dilim, ang pag-asa ay laging nakakahanap ng paraan upang sumibol. At ang pagpapatawad, ito ang liwanag na nagdidilig sa binhing iyon. Isang munting kandila na kayang itaboy ang pinakamalalim na anino ng galit. Kaya ngayon, nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Leah, sa kabila ng lahat ng sakit at pagkakanulo, magagawa mo rin bang buksan ang iyong puso para sa pagpapatawad? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat like at pag-share ay nagsisilbing panggatong sa aming munting apoy upang magpatuloy sa pagkukwento. Ang kwentong inyong napakinggan ay pinamagatang Ang Ani ng Katapatan. Ito ay kwentong orihinal ng Orange Audio. Nagpapasalamat ang inyong tagapagsalaysay, Orange.